Kung plano mong magdagdag ng alaga sa inyong farm, ito yung native na baboy o tinatawag na black pigs. Kung alam mo lang yung diskarte dito ay pwede kang kumita ng malaki. Ito yung isi-share ko sa inyo. Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay pag-aalaga ng native na baboy o tinatawag na black pigs. Kaya kung ikaw ay nag-iisip ng pagsimula sa inyong farm or pangdagdag sa inyong mga farm, ang pag-aalaga ng black pigs or native na baboy, ito ay napakagandang pasukin dahil nga alam nyo naman kung magkano ang kilo ng karne ng baboy at magkano ang presyohan pagdating sa lechon. At hindi lang yun mga ka-farmers, alam nyo naman pagdating sa native na baboy ay hindi maarting pakainin. Pwede natin pakainin na mga organic na makukuha natin sa ating farm. Pero take note mga ka-farmers, ang pag-aalaga ng native na baboy, para lang ito sa mga masisipag at madiskarte sa paghahanap ng mga organic na makukuha natin sa ating probinsya. Kasi kung aasa ka sa commercial feeds, sigurado ako ka-farmers, lulugiin ka. Marami tayong mga kilala na pag sinabing black pigs or native na baboy, ang reaksyon ka agad, sasabihin nilang lugi, lalo na sa pagpapakain, sa pagbili ng commercial feeds. Pero marami tayong mga ka-farmers na malaki na ang kinita dahil sa pag-aalaga ng native na baboy. Kasi kung madiskarte ka lang sa paghahanap ng mga organic na pagkain para sa ating mga native na baboy, siguradong mababa ang expenses mo sa pagpapakain sa ating mga native na baboy. Kung tayo ay gusto mag-alaga nito, mas mainam na mas marami ang panimula natin. Example ko sa iyo, magsimula tayo sa 5 inahin o 10 inahin at papasokin natin ang pagbibenta ng lechon. Ayan po ay napakagandang starting para masimulan mo ang iyong lechonan business mga ka-farmers. Tandaan niyo mga ka-farmers, marami na ang yumaman or umangat sa buhay sa pagninegosyo ng lechon business mga ka-farmers. Kaya kung papasok kayo sa pag-aalaga ng native na baboy, kailangan alam nyo rin kung paano i-market at paano kayo kikita ng maganda sa pag-aalaga ng native na baboy. Alam naman natin lahat, pagdating sa lechon mga ka-farmers, magkaiba ang presyo ng native na baboy at hybrid na baboy. Pagdating sa native, medyo pricey ng konti ang kanyang presyuhan. Pag sinabi naman natin na native lechon at organic ang pagpapakain, siguradong mapapabili at magkakagusto yung ating bibili ng lechon mga ka-farmers. At base sa may mga experience, ang native na baboy mga ka-farmers ay magandang ipakrunchy ang kanilang balat. At pag lumamig ang lechon, hindi pa rin nawawala yung pagka-crunchy ng balat ng ating lechon. Dumapo naman tayo dito sa ating mga inahin. Kaya nilalagyan yan ng kanyang pangpugad. Kasi ang ating mga native na baboy mga ka-farmers, pag malapit ng mga anak, malalaman natin yan kasi naglalagay po sila ng pugad. Baka hindi nyo alam, baka sasabihin yung manok lang ang nagpupugad. Ang mga native na baboy mga ka-farmers, para sa inyong kaalaman, gumagawa din sila ng pugad. Marami yung mga ka-farmers natin na nasa probinsya. Pag sinabing native na baboy, sasabihin ka agad, matagal lumaki at logi sa pagbibigay ng pagkain. Siyempre ka-farmers, logi ka talaga kung magbibigay ka ng commercial feeds. Dahil nga, hindi naman ito katulad sa ating mga hybrid na baboy mga ka-farmers. Dahil kahit binigyan mo yan ng commercial feeds, ay mahina ang kanilang paglaki. Dahil nga ito po ay mga native. Kaya ang diskarte natin dito ay bibigyan natin sila ng mga organic na pagkain. Matagal man silang lumaki, at least hindi ganong kalaki ang gastos na ating ina-apply or binibigay araw-araw sa pagkain ng ating mga alaga. Kaya ko rin ina-advise sa ating magsisimula or papasok sa pag-aalaga ng black pigs or native na baboy, ina-advise ko 10 inahin mas maganda or 5 inahin. Depende sa inyong budget na inyong kakayanin para hindi sayang yung panahon sa ating pag-aalaga. At syempre, yung pinag-uusapan natin dito ay negosyo. Ang ating target dito, pasukin ang lechon business mga ka-farmers. Ang lechon business, tingnan nyo sa inyong mga lugar, yung mga lechonero, magkano ang kanilang kinikita at tingnan nyo yung kanilang estado. Simula sa ibaba
hanggang sa umangat sa buhay. Marami na akong mga kaparmers, mga lechonero na nakilala na nagsimula lang sa maliit hanggang ngayon nakikita ko yung iba, milyonaryo na. Kaya ako naman sinasabi, magsimula tayo sa 5 inahin hanggang 10 para once na mga anak sila, yung mga anak gawin po natin mga inahin. Yung mga lalaki, ibenta po natin. At syempre, para sa pagbibenta, mas mainam na gawin natin lechon para mas malaki ang kita sa ating pag-aalaga ng black pigs o native na baboy. Alam kong hindi ganong kadali maghanap ng mga organic na pagkain. Katulad ng iyong nakikita, talagang pinaghandaan ang pagpapakain ng kanilang mga black pigs o native na baboy. Nagtanim sila ng maraming saging para pagdating ng panahon, mayroon silang ibibigay, ipapakain sa ating mga organic na mga baboy. Kung ikaw ay mayroon lupa, magtanim ka ng maraming saba or kung anuman ng mga organic na pwede mong itanim katulad ng mga malbere, madre de agua, kangkong, kamuting kahoy, talbos ng kamote, napakarami po ang pwede nating gawin na organic na pagkain at maging asula mga kaparmers ay pwede natin ipakain sa ating black pigs. Pwede rin yung mga katawan ng saging kaparmers, favorite nila yan. Marami talaga ang pwede nating makuha ng mga organic, nasa sa atin na lang kung papaano tayo didiskarte. Actually, ang pag-aalaga ng black pigs, ito ay para sa mga taong madiskarte. At kung ikaw naman ay mayroong pundo or mayroong budget para sa pagbili sa mga pagkain nila ng mga organic, po pwede din ito mga kaparmers. Pero sinasabi ko sa inyo, kung ikaw ay medyo tamad at hindi ka mahilig maghanap ng mga organic na pagkain para sa kanila at aasa ka lang sa commercial feeds, sinasabi ko sa inyo, hindi ito para sa iyo kasi siguradong lulugiin ka kung aasa ka lang sa pagbibili ng commercial feeds. Kasi alam nyo naman kung magkano ang commercial feeds ngayon, medyo may kamahalan na. Pero base sa inyong mga nakikita mga kaparmers, pag ganyan na karami ang ating mga alaga, pag mayroon kayong mga 10 inahin, 20 inahin, siguradong napakasarap na sa pakiramdam at medyo makatirin sa bulsa pagdating sa kanilang pagpapakain. Siyempre sinasabi ko sa inyo, kailangan planado, kailangan mayroon kayong mapagtataniman ng mga organic na mga pagkain or mapagkukunan. Kahit hindi ka man makapagtanim or mayroon kang mapagkukunan kung nasa probinsya ka, mas mainam na kailangan talaga nating dumiskarte araw-araw. Kasi once na nakuha mo na ang timplada katulad ng inyong nakikita, ay naku po, napakasarap sa pakiramdam at pwede na nating pasukin ang lechon business. Once na napasok mo na ang lechon business at marami ka ng customer, pwede ka nang mag-buy and sell. What I mean, pwede kang bumili ng mga native na baboy sa ibang lugar at ibibenta mo bilang lechon pag nawalan ka ng supply. Minsan kasi kaparmers, pag piyestahan, Pasko at iba pang mga okasyon, minsan may mga umuorder yan ng mga 50 lechon, 100 na lechon, talagang nagkakaubusan yan ng supply. Sabihin mo man marami kang alaga, siguradong pagdating yan sa pistahan at pagdating sa Pasko, siguradong kukulangin ang inyong supply. Kakailanganin mong bumili sa mga malapit na lugar para ilagay sa inyong mga kulungan or sa inyong farm para yun yung mga ipapa-order mo sa inyong lechon business. At syempre sa mga wala pang idea paano magpa-order sa ating mga customer, sa ating lechon business mga kaparmers, kung anong available nyo na alaga, kung mayroong mga customer na magtatanong, syempre yun yung sasabihin mo. Example ko sa inyo, yung customer natin gusto ng 30 kilos, pero yung available mo is 40 kilos or 35 kilos. Syempre, sasabihin mo, ganito yung available ko dito sa aking kulungan. Pero kung maliit lang naman ang diferensya, kunwari ang ino-order niya ay 30 kilos, tapos ang nandyan sa inyo is 28 kilos or 31 kilos, pwede mo na yan i-consider mga kaparmers. Yung ibinabahagi ko sa inyo dito, yung pag-aalaga ng black pigs or native na baboy. Pero yung main business talaga dito, yung pinaka-point na business ay pagbibinta ng lechon. Dahil nga sa pagbibinta ng lechon natin ay mas malaki yung ating kikitain.
kaysa sa pagbibinta natin ng karne. Mas maganda ho ang kitaan sa pagbibinta ng lechon. Mawalan po tayo ng supply, pwede tayong dumiskarte sa mga kapitbahay natin ng mga lugar, kapitbahay natin ng mga probinsya, ikutin natin at kumuha tayo ng mga supply. Dahil nga, marami na ang umasinso sa paglilechon business. Obserbahan niyo mga ka-farmers, yung mga nagbibinta o nagninegosyo ng lechon business. Marami na ho ang umasinso at maganda ho ang kitaan. At kaya ko rin binahagi sa inyo ang pag-aalaga ng black pigs. Kita nyo naman kung ano yung mga pagkain na ibinibigay sa kanila. Pwede tayong hindi bumili ng commercial feeds. Pwede tayong makapagpakain ng pure na organic. Nandyan na lang sa inyo yan kung haluan mo yan ng 30% or 20% depende sa inyong budget. Kasi mas marami yung ating alaga, mas maraming feeds ang kakailanganin, mas maraming organic na pagkain ang ating kakailanganin. Kailangan doble sipag po tayo dito. Pero once malampasan mo ang iyong mga pagsubok at magkaroon ka ng 10 hanggang 20 na inahin sa ating black pigs, siguradong tiba-tiba. Tandaan niyo mga ka-farmers, marami na ho akong nakilala simula sa maliit na lechonan, ngayon big time na. So ibig sabihin, malaki talaga ang pwedeng kitain at pwede tayong umasinso sa paglilechonero. Kailangan sa umpisa talaga, pag-aralan muna natin simula sa una. Kaya ko isinisir sa inyo ang pag-aalaga ng black pigs para may sarili tayong supply na kakatayin para gawin nating lechon. At mas mainam ito dahil nga ito po ay magandang panglechon at magandang ipakrunchy ang kanyang balat. At once alam ng customer na native na baboy ang inyong linilechon, siguradong tatangkilikin po yan. So ayan mga ka-farmers, pinasilip ko lang, ipinakita ko sa inyo ang isang ideal business na pwede natin panimula sa ating munting farm or pangdagdag sa ating farm para magkaroon tayo ng negosyo. At tandaan nyo mga ka-farmers, once na pinasok nyo ang pag-aalaga ng native na baboy, pagdating sa market, pagdating sa pagbibinta, siguradong mabibinta yan. Dahil alam nyo naman, halos kadalasan sa Pilipino ay kumakain ng baboy. Pera na lang, pasintabi na lang sa ating mga Muslim brother na nanonood. So hanggang dito na lang mga ka-farmers, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. At kung sa tingin nyo nagkaroon kayo ng idea sa aking ibinahaging video, huwag mong kalimutan mag-share, mag-comment, mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ayan po ay napakalaking tulong para mas lalo pa tayong makilala. Magandang araw and God bless po sa inyong lahat.